Sir, ano ang maipapayo mo sa akin bilang isang bagong graduate na mag-FTP na? Para po sa akin, Gent or Sarge, kasi ganyan po kasi yung natawagan namin. Pag ang isang mas senior ang nagsasalita sa kanyang nakabababa na or junior, ang tinatawag po namin diyan ay Sarge or Gent. Ang sergeant po ay it is a general term. Pag meron kang nakikita kung nagdadalawang isip ka kung ito ba ay senior officer mo or junior ba, sergeant po yung tawag niyan. Or sa sundalo po, sergeant po ang itatawag niyan. Pero pag kayo ay isang trainee, sa ngayon kayo po ay isang FTP pa lamang, ay dapat po kayong mag-sir sa lahat po ng mga senior officer, mapa-PNCO pa yan, or PCO. Yan po ang always ninyong gawin. At para po sa akin bilang isang kuya or mas nauna or ahead sa inyo dito po sa serbisyo, ang dapat lang po talaga ninyong gawin dyan ay always follow instructions or follow orders and go with the flow lang po kayo. As long as ito ay tama, gawin ninyo. Okay? Wala namang ding mga bagay ang inyong mga senior officer na ibibigay sa inyo na ikakapahamak ninyo. Walang ganon. Okay? Kung alam ninyo na illegal ito, wag ninyong gawin. Pero wala naman ding mga bagay na ituturo sa inyo na hindi po tama or hindi po ikakabuti sa inyo. Always lang po talaga follow instruction, at since kayo ay nasa labas na, wag ninyong isipin na different na po talaga ang buhay ninyo ngayon at sa noon. Kayo ay isang pulis na huwag ninyong kakalimutan yan. Kasi baka ay magkamali kayo, always ninyong isipin na kayo po ay temporary pa lamang, kayo ay nagtitraining pa lamang, hindi pa kayo permanent, at kahit na po nga permanent na, as long as magkamali ka dyan, ay madali lang po talaga tayong tatanggalin po dito po sa serbisyo. Kaya kayo bilang isang bagong graduate, always follow orders, follow instruction, at gawin ninyo kung ano yung tama. Huwag na po kayong gigimik kung gusto nyo sumayaman lang yung sarili ninyo. Huwag na kayong gigimik sa labas, makipag-inuman sa bar. Basta mga lugar po na hindi po maganda para po sa atin. Always na lang po kayo mag-follow ng orders, kasi mahirap po pag kayo ay nag-violate niyan, tapos kayo ay trainee pa lamang, ay gagawan kayo ng ganito ganyan, ng mga example na disgrasya kayo dahil sobrang lasing ninyo. Mahirap yan. Pwede po kayong ma-RTO niyan or return to unit. Kaya kinakailangan po ninyong mag-ingat, kasi nasa ikalawang yugto na po kayo ng inyong training, at dapat po ninyong isipin na kung ang bagay na ang gagawin ko ay ikakabuti ba ito ng aking pamilya. Kasi ito nga, bilang isang pulis, itong pagsiservisyo natin, ito yung ikakabuhay po talaga ng ating pamilya. Kung ikaw ay meron ng pamilya, always ninyong isipin yan na ang gagawin ko ay tama ba ito, hindi ba ako matatanggal nito, hindi ba ako makakasuhan nito. Yan lang po talaga ang always ninyong isipin. At huwag na po kayong gumawa pa ng hindi maganda. Lalo-lalo na ngayon na kayo ay bagong graduate, grabe yung init ng gusto kong gawin ito, gusto kong gawin yan. Huwag. Kasi mahirap po talaga pag kayo ay magkamali. Yan lang po talaga ang isipin ninyo. At always po itong nangyayari sa isang FTP na nadidisgrasya po kahit sa ang lugar dahil nagmumotor, dahil ganito ganyan. Meron din pong tayong FTP na dahil po sa babae nangyari ang ganito ganyan. Always po ninyong isipin na kung magkakarelasyon man kayo, huwag po talaga yung married or meron na pong asawa. Huwag po ninyong gawin yan, kasi mahirap po yan. Tayo po mismo ang nag-violate po kung ano yung batas. Isipin lang po talaga ninyo ang iyong pamilya at ang inyong kinabukasan kung gagawa po kayo ng isang bagay. At huwag din po ninyong kakalimutan, always respect your senior officers, pa-PNCO pa yan. Kasi mahirap po pag hindi po tayo sumunod sa kanila, kasi sila po talaga ang mas nakakaalam kaysa sa atin. Lalo na kayo po ay isang trainee pa lamang. Kaya good luck sa inyo sa labas bilang isang mag-undergo na po ng FTP. Kayo na po ay nasa realidad na, hindi naman 100% na realidad na po talaga, pero since kayo ay nasa labas na magsiservisyo, nasa realidad na po kayo. Kaya God bless po sa inyo.